Panahon na naman ng tag-init kaya ang mga taga Bohol mainit na naman ang anit. Pinangakuan kasi sila ng isang dam para sa irigasyon. 10 taon na ang nakalipas, nagkagastos na ng milyon-milyon, pero ang pangakong patubig wala pa rin hanggang ngayon. Maituturing na isang paraiso ang isla ng Bohol. Pero nalaman ng investigador na sa likod ng ganda ng probinsya, marami ang bumulagang isyu ng katiwalian sa Bohol. Kamakailan, isang iskandalo ang gumulat sa tahimik na pamumuhay ng mga taga-Bohol. Isang proyektong dam kasi sa probinsya na sayang lang daw. Ayon kay Engineer Nilo Sarigumba, miyembro ng Boholanos Against Corruption, Oppression and Social Harassment, mahigit 160 milyong piso na raw ang naubos sa proyekto. Pero wala namang makikitang dam. Sa 165 million na ginastos doon sa Maong Talibon Reservoir, makikita lang natin yung hindi substantial na physical accomplishment. Sa halip na dam, ang makikita ay isang opisina, isang putol na tulay, kinakalawang na outlet ng tubig, at kanal ng irigasyon na halos tabunan na ng lupa. Sa bayan ng Talibon, Bohol, pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Sa pag-ani ng palay, mano-mano pa rin ang sistema. Pero dahil walang matinong sistema ng patubig sa kanilang lugar, ang kanilang mga tubigan sa langit umaasa. Isang mag-asawang Luceno at Josefa Oxtero sa mga magsasaka sa lugar. Tay, saan kayo kumukuha ng tubig dito sa palayan nyo? Yan sa langit. Saan po? Sa langit. Sa heaven. Apektado ang mag-asawa sa kawalan ng patubig. At dahil magsisimula na ang tag-init, ang kanilang tanim na palay, tuyo at payat na. Bisag na abono, wagi kuan. Bisag abunuhan, wagi hapoy mayong abot. Kay gumikas pagkaway tubig. Mamatay noon o abunuhan nga way tubig. 10 taon na ang nakararaan ng simula ng paggawa ng dam. Mismong National Irrigation Administration o NIA ang humawak sa proyekto. Ginawa raw ito para matubigan na may 1,000 hektaryang sasakahin sa mga taga-Talibon. 7 barangay sana ang makikinabang sa proyekto. Pero dahil 1 dekada nang nakatenga ang proyektong dam, marami sa kanila ang masama na ang loob. Ikaw po, Primo, ang atong ipaabot sa dugay ng panahon, mga labas na 10 katuig, sa karon wa pa man mo abot o nakakita na mo din eh. Mawala dyan mag-alis tubig kay Waydam. Isa rin si Lolo Mauro Balundo sa naghihinakit dahil sa di matapos-tapos na paggawa ng dam. Sa edad na 78, malakas pa raw siya sa kalabaw. Sa kabila nito, di niya matabda ng palay ang lahat ng kanyang lupain. Wala kasing tubig na dumadaloy sa mga kanal sa kanyang sakahan. Pero sa among nakita ron, sa gidakon sa kwartang nagasto, nga wa gihapon nahimo, wa pangani dam dihang nakita. Nagtuo nami nga mamatay na lami. Di ko may makakita niya ng among gihandom sa dugay ng panahon. Ayon kay Lolo Mauro, nawawala na siya ng pag-asa na matatapos pa ang dam. 160 milyong piso. Yan ang gastos para sa isang dam sa Bohol. Ubus na po ang pondo, wala pa rin natatapos na proyekto. Ang ganitong mga issue, talaga namang hindi namin tatantanan. Sa probinsya ng Bohol, sentro ng iskandalo ang Talibon Small Reservoir Irrigation Project. Ang mahigit 160 milyong pisong gastos sa dam, nawala na daw ng saysay. Ni anino raw kasi ng dam hindi makita rito. Sa halip, isang gusali, isang outlet ng tubig, isang tulay, at isang kanal lang ang makikita dito. Sa tulong daw ng dating congressman at ngayon ay gobernador na si Enrico Aumentado, nabigyan ng pondo ang proyektong Talibon Dam. Batay sa program of work ng proyekto, dapat noong 1999 pa natapos ang dam. Pero dahil kinapos sa budget, may 4 na taon nang natigil ang proyekto.
Duda ang isang engineer na taga-Bohol sa naging takbo ng proyekto. Ang mga nagawa raw kasi ng National Irrigation Administration o NIA, walang halagang mahigit 160 milyong piso. Batay sa accomplishment report ng Provincial Irrigation Engineer na si Calixto Seroe, gumastos sila ng 18 milyong piso para sa dam embankment o pader para sa dam. Wala raw ganitong pasilidad na naitayo. Ngayon, mayroon din report siya nga dam embankment. Yung dam na mismo sa reservoir na gumastos siya na 18 milyon. Saan ngayon ang dam dito? There is Duda rin siya sa sinasabi ng NIA na gumastos ng 11 milyong piso para sa mga steel bar. Bukod daw kasi sa tulay at gusali, wala na raw kasing ibang paggagamitan ng bakal. Saka yung steel bars. Saan niya gagamitin yung steel bars? Na bumili siya ng 11.7 million. Makikita na natin yung lang tulay na yan na concrete. Magkano lang yung steel bars magamit yan. Saka yung opisina dyan na gumastos siya ng 900,000. Sa pag-ikot namin sa lugar, makikita rin na may mga materyales at kagamitan sa paggawa ng dam. Tila na sayang lang, tulad ng RC pipes na ginagamit sa paggawa ng outlet na dadaanan ng tubig. Alam ba niyo magkano ang presyo ng isa rin 5,000 delivered at job site. Sa nakita natin ngayon, 6. So 6 times 5,000, 30,000 ang sinayang. Sa dami ng mga damo at daong nagkalat, hindi mo akalain narito ang kanal na pagdadaanan sana ng tubig mula sa dam papunta sa mga sakahan. May ilang bahagi rin ang natabunan na ng lupa. Ito halimbawa, sa ilalim ng lupa na hinukay Ayon sa provincial engineer na nangasiwa sa pagpapatayo ng dam, maliraw na sumahin ang nagastos na batay sa makikitang gusali, tulay at kanal lamang. Malaki rin daw kasi ang nagastos sa pagpukay ng lupang pagtatayuan ng dam. Ang normal construction method sa dam, hukayin mo na yung ilalim na mga unsuitable materials, yung mga pit, yung mga lupa, kukunin yan. Hanggang aabot kayo sa bato. Nasirahan na yung... Pero inamin niya na walang halagang 11 milyong piso ang nagastos sa steel bar. During the latest, ang nabili lang namin mga around 4-5 million, hindi 11. That's why we have corrected already. Hindi raw manumalya ang proyekto. Kulang lang daw sa pondo kaya hindi ito natapos. Sa orihinal na plano, gagastos ang gobyerno na may 179 milyong piso para tapusin ang dam. Nakapagpalabas na ng 160 milyong piso para sa proyekto. Biglang naputol yung budget. We did not expect that way. Sa pagtaya ng Kapitolyo ng Bohol, kailangan pa ng mahigit 250 milyong pisong karagdagang pondo para matapos ang proyekto. Tumaas na raw ang presyo ng materyales at kailangang ulitin ang ibang bahagi ng proyekto. Aabot lang may 7 taon bago matapos ang paggawa rito. Inireklamo na sa Ombudsman ng Visayas si Engineer Calixto Seroe na pangunahing nangasiwa sa proyekto. Pero hanggang ngayon patuloy pa sa pagkalap ng ebidensya ang Ombudsman. Talagang we meant business. We meant business. Maaari ba yan na mga 165 million amount na wala pang nakita? That is too much. Kaya for the last 3 years, Inamin naman ni Gobernador Omentado na siya nga ang gumawa ng paraan para mabigyan ng pondo ang Talibon Dam. I was responsible for the funding of the project, getting the allocation of 120 million for the purpose. Pero hindi raw siya makikialam sa investigasyon. I would not. As a matter of fact, I'll give you a copy of by letter. I asked the Ombudsman to resolve the issues against it and even enumerated the findings here. Nakarating na rin sa Kongreso ang iskandalo ng dam. Iimbestigahan na rin nila ang isyong ito. Ito ang itsura ng dam sa Talibon, Bohol bago matigil ang proyekto. Malaking pagkakaiba sa itsura ngayon. Ang mga hinukay na pundasyon ng dam, tuluyan ang natabunan.
Di naman kalayuan sa lugar, makikita ang mga heavy equipment na ginamit sa paggawa ng dam. Milyong pisong halaga ng kagamitan ang sira na at wala nang pakinabang.